What's up? It's your boy DTB. Welcome to Padsasakyan Episode 1 with Bryle Katz. Tol, pakilala ka kapatid. What's up? Ako nga pala si Bryle Katz, Darren Bryle. 22 years old at dito ako ngayon sa podcast ni Boss D. Inimbitahan niya ako. Napilit niya ako. Ayoko talaga nagkikwento ng kwento ko lalo na sa mga viewers yan. Siyempre hindi ko lahat kayo kakilala. Pero malakas si Boss D sa atin eh. Siyempre! Sabihin niya naman alam mo na. So yeah, dito ako para supportahan si Boss D. Yan. Sagutin yung mga tanong niya, makatulong sa mga matutulungan. Okay. Padsasakyan Episode 1 tayo mga kapatid. So, yan nga, sa tulad ng sabi ni Bryle kanina is, kinausap ko siya na siya yung maging una nating episode dito sa official episode ng podcast na yan. So, yun, Tol. So, Tol, bigyan mo nga kami ng brief history sa sa journey mo sa paggugupit. Yun. So, nag-start ako noong around 2020. Ayan. Pero nung nag-aaral ako around 2019, hindi pa ako naggugupit noon. Pero parang naiintriga na ako sa barbering noon. So, Tol? Bakit ka na-intriga or paano ka na-hook? Maselan talaga ako sa gupit ko. Gusto ko rin lagi ako nagpapagupit. Okay. Kung naalala ko, kaklase ko si Utol mo, si Vincent. Kung siya ang mag-validate nito. Naging gugupit ako sa classroom noon. May dala pa akong labaha, pre. Sa UC. Sa UC. May dala akong labaha. Tapos inaahitan ko sila. Ganyan. Yung mga tropa na mga kaklase. Doon ka nagpa-practice maglaba. Oo, labaha. Ang kulit. Ang kulit na. Pogi lang ba na marunong ka magupit? Parang ganun. Pero nung nag-pandemic na talaga, nung wala nang mga pasok, sarado yung mga university, lahat ng school, so lockdown sa Baguio, sa Pilipinas. Doon nag-start kasi nga, maselan ako sa gupit, gusto ko laging fresh. Kinakalbo ko yung sarili ko. Yung kalbo mo is with guard or talagang zero? With guard. Okay. Guard. So, doon ka na nag-practice. Nag-practice kung paano. So, syempre, naitatry mo na, saan ka nanonood nun? Or YouTube. Okay, YouTube talaga, doon lang yung kwan ko noon. Nung pandemic, YouTube kasi hindi ka naman makalabas. Pero, before, tropa ko yung mga barbero ko. Before ako napunta sa underground, tropa ko si Kuya Sherwin. Shoutout kay Sherwin. So, barbero ko talaga siya sa Lumberjack noon. Yun, talagang nagtatanong-tanong ako sa kanya, paano yung mga ganyan, gusto kong subukan, kuya. Oo, try mo, ganun lang siya. Tsaka, sa kanya galing yung pinakaunang kong gunting, di ako nagkakamali, binili ko lang sa kanya ng 300, 250. Yun. Ano yung nun? Ano yung bakal nun? Yung bakal ng release ng trend. May mga ganun di ba? Yung mga... Oo, pero noon, kwan lang siya, yung tawag nito. Hindi siya stainless yung kwan lang bowl. Ordinary lang na. Ordinary lang yun na kwan na bakal. Okay. Na kinakalawang pa. Size 9, yun yung una kong kwan. Okay, so balik tayo dun sa sa brief history mo sa. So, pinagpa-practicean mo yung mga tropa mo, dun nag-uumpisa ka na. So, Tol, tag dito? Nung nag-umpisa ka, paano nag-umpisa si Bryle Katz? Paano minold si Bryle Katz nung mga panahon na nag-uumpisa ka from zero nun? Yun, after nun na kinakalbo-kalbo ko yung sarili ko, ginupitan ko yung mga pinsan ko muna, yung mga kapitbahay namin. Then simula nun, yung mga tropa na malapit na, kalapit na barangay lang, kasi nga alam ko yung pasikot-sikot ng dyan sa amin. Quezon Hill, tama. Okay. Pasikot-sikot. So, hindi ka pwedeng lumabas nun kahit doon lang sa area nyo. So, daan ako dun sa Eskinita para makalabas, punta sa Fairview, ganyan. Gugupitan ko sila, yung mga tropa. Libre lang nun. Basta lang ang importante sa akin nun, makagupit ako everyday. Kasi nga nangangati akong maggupit Kasi syempre puro sablay gupit mo. Tapos ikaw gusto mo. Pag pinapanood mo, napakadali Pero pero pag gagawin mo na, hindi mo makuha. Kaya yun. Kaya ako nagigigil nun. Nahook ka na talaga. Nahook ka na. Okay, nahook ka na talaga dun sa paggugupit na yun. So yung house calls yun na syempre, 'di ba? Pumupunta ka sa sa bahay. Magkano yung pinakaunang rate mo, kapatid? Pinakaunang rate mo sa house calls? After ko magkaroon ng libreng home service noon para lang makagupit, ang pinakamura kong singil noon is 20. Para lang may pamasahe ba? Jeep. Jeep. Pang sitak lang, no? Kasi after nung mga libre-libre kong gupit na yan, nagkaroon ako ng parang quarantine pass na makakasakay ako sa mga jeep.
may mga schedule. So, nabigyan ako ng ganun. Ang natatandaan ko, binigay yun ng customer ko din lang. Parang ginawa niya ako. So, yun ang ginamit-gamit ko noon. Tapos 20 para lang may pamasahe. Para lang din may magpagupit. Yun. 20. Sumunod 40. Yan. So, ang pinakamataas na natatandaan ko, 70. 70. Pero hindi tumagal yun. Kasi after ko maningil na ng 70, pumasok na ako sa barbershop. So doon na na-stop yung parang house calls mo nun kasi nasa nasa local shop ka. Parang gusto ko nang pumasok ng hindi lang tropa yung ginugupitan na. So, ko na talaga pumasok sa shop. Para ma-feel mo na talaga kung ano talaga yung feeling na, 'di ba? Nandun ka mismo sa isang shop. So, ano yung tag dito? Sa isang araw sa paggugupit mo ng house call nun, nakakailang ulo ka nun, tol? Pinakamarami mo? Pinakamarami ko. Siguro, nagsisimula ako mga 5. Kasi ang nangyari nun, yung isang tropa sa Fairview, ginupitan ko siya, kapatid niya, tito niya, pinsan niya. Siyempre, dikit-dikit lang bahay doon. Kita ko nung kapitbahay niya, ginupitan ko rin yung kapitbahay niya. Kumbaga, nakita na, diretso na to, di ba? Kahit na kasi, siyempre, lockdown, noon lang mga barbershop na open, kahit na hindi ganun kaganda yung gupit, yung papagupit sila, kasi nga, na sobrang haba na rin ng buhok nila. Mismo. Yun din yung sarap nun, yung momentum mo na naggugupit na dire-diretso ka na. Oo. So, yun, tol. So, tapos tayo dun sa from 40 na house call to 70. So, ngayon, nung 70, nag-cut ka na dun, pumasok ka na ng local barbershop. So, saan yung pinakaunang barbershop na pinasukan mo, tol? So, sa Quezon Hill lang din yon, sa barangay namin, kay Boss Ray. Shoutout kay Boss Ray. Shoutout sa'yo, bossing. 70 pesos din ang haircut niya that time. 70 pesos nung pandemic na yun. Pero paano hatian nun, tol? Paano, kunyari, 70 yung haircut, 50-50 ba yun? Or ang natatandaan ko, 50-50 yun. 50-50 yun. Yung bigayan namin. Kumbaga 35. Oo, tama. So, tol, ito naman, tanong ko. Sa barbershop na yun ni Kuya Ray, ano yung pinakamadami mong ulong nagupitan? Hindi ko na mabilang, pero yung pichas kasi yun. Yung puti yun, di ba? Basta yung poker na kwan ba? Ano ba tawag sa'yo? Basta pichas. Yan yung ginagamit sa pool. Pool ba? Sa pool. Yung laki naman nun, gagi. Pero yun yung sa Fantastic nung pumasok ko, ganun. Ganun kalaki? Hindi, yung pang lang, pang poker, ganun yung gamit namin. Yung maliliit lang. Okay. So, mga nakakakuha na ako nun eh. Kung nagre-remit na ako kay Boss Ray noon, ang natatandaan ko mga 12, 8 around gano'n ang pinakamarami ako. Pero hindi pa ako natatandaan nung muntik-muntik lang mag-20 pero hindi ako umabot ng 20 noon. Hindi pa ako Hindi, pero kasi syempre, yun yung sinasabi natin dyan sa Pilipinas na turo-turong barbershop o local barbershop. Pero actually lahat naman ng shop dyan sa Pilipinas is local barbershop dahil most of it ay locally owned, diba? Mismo. Kasi, yun din kaya rin ako minsan, naguguluhan din ako minsan, kahit na nag-uumpisa ako. Saan nagtatrabaho? Sa local barbershop. Pag sinabi pa lang local barbershop, is locally owned, diba? Locally owned siya. Ang pagkakaintindi ng iba is yun yung turo-turo, diba? Yun din kasi yung nakagisnan at saka interpretation dahil pag sinabing lokal mumurahin lang, di ba? Parang ganun yung naiisip natin mga Pinoy pag sabing local naman yan, di ba? Mumurahin lang, cheap lang, ganyan. Or pag sinabi namang lokal minsan lokal na taga doon, yung barbershop lang na lokal sa Baguio, mga ganun. Yun. So okay, tol. So balik tayo dun sa So ano naman, tol, yung hindi best memory mo nung pumasok ka na sa barbershop ni Kuya Ray? Hindi best memory. Worst ba siya? Ganun ba siya? Worst? Actually, ako naman kasi yung tao na hindi ako nakakita ng mga worst everything. Hindi ko talaga nakita yung mga pagkakamali as a failure talaga. So, ninamnam ko lahat yung mga pagkakamali ko nun, mga mistakes ko habang nagsisimula ako nun. Pero kung matatandaan ko, nasubukan kong
Nasubo, hindi naman ako nakagupit ng tenga. Yung lolo ko, nagupit ko tenga niya noon. Oo, nagupit ko As in, dumugo. dumugo talaga. Nakita mo yung balat gumanon sa gunting. Hindi, dumikit sa gunting. Okay. Meron yung, siyempre, baguhan pa ako noon. Meron yung, may hindi ko napino yung gupit nung bata, binalik nung parent niya. At saka nung, after kasi nun, kay Boss Ray sa Quezon Hill, nung medyo okay na din yung gupit ko, kahit pa paano, nag-improve, kumuha siya ng isa pang barbershop sa katabing barangay. So, ako naman ang naggupit doon. Bali siya yung naggugupit doon sa main branch, tapos ako doon sa pangalawang branch niya. So, kumbaga, tag-isa kayong barbershop. Oo, ganun. Pero tol, bilib ako sa'yo dun Nag-i-start ka pero pumayag ka na, sige, ako upo dito. Talagang lakasan talaga ng loob, ganun mga talaga. tropa. Okay. Tsaka, yun, isa pa yun, dahil nung, hindi ko ganun napalakas yung shop. Kasi, nagsisimula pa lang ako nun. Siyempre, yung edad ko, bata pa. Pag may mga napapadaan, gustong magpagupit na medyo may edad na, ang tingin sa akin, siyempre, ay, nagsisimula pa to ba? Bata pa. Pero totoo, talagang hindi pa pulido gupit ko na ganun. Pero, kaya hindi ko siya napalakas. Kaya, after nun, sabi ko, kailangan ko ng lumipat. Kailangan ko na dun sa kumbaga, hindi ka na higher stage ba? Kumbaga, sa akin sa tagapagkanig mo, parang kailangan mo na mag-grow, kaya kailangan mo na lumabas doon. Oo, tama. Okay. Tsaka mag-isa kasi ako noon. Ang hirap na tinuturuan mo lang yung sarili mo. Mismo. Mahirap yun yung pa-YouTube ka lang, lalo na kung may alam ka na. Tsaka pag mag-isa ka lang kasi, hindi mo napapansin na i-stuck up ka na doon sa alam mo na Kumbaga nagiging kampante ka na Pero pag may kasama ka na mas marunong sa'yo, mas matagal sa'yo, magagabayan ka. Ang na-feel ko naman noon, hindi ako talaga nakampante noon. Kumbaga, ang nangyari sa akin noon is kahit ako na mismo, hindi ko na-appreciate yung gawa ko. Kasi, wala ding ibang nagbavalidate, wala ding pumupuna na pangit. So, hindi ko alam kung i-improve pa ba or ano. So, sabi ko, kailangan ko na ng lumipat sa mas diverse na shop, mas halo-halong customer. Kasi, syempre, puro taga-barangay lang napapagupit doon. Kumbaga, sila na lang nagugupitan mo. So, yun. Lumipat ako sa town nun. Okay, so, kay Kuya Ray, after nung kay Kuya Ray, solid pala experience na yun. So, after nung kay Kuya Ray, barbershop sa Quezon Hill, tol, ano mo naman, sabihin mo sa amin kung ano yung mga nadaanan mong barbershop bago ka napunta ngayon dito sa TJ's Barbershop. After kay Boss Ray, nagpaalam ako sa kanya noon. At syempre bilang barbero, naiintindihan niya rin kahit naiiwan ko siya kasi pinagdaanan niya rin yan. So, oo, sabi niya, go, sabi niya. So, naghanap ako ngayon sa town. Maraming local na barbershop din ang pinuntahan ko. Sa may Mamihan, dun sa may Asinto. Asinto. Punta ako dyan sa bandang Mabini. Talagang inisa-isa ko rin. Tsaka sa matropa rin to si Boss Ray. May mga natropa na rin akong mga old school ng mga barbero. So, silang mga hinanap ko sa shop na yun. Sa town, yung mga local shop. So, sila yung hinanap ko una. Siyempre, meron yung iba na in-applyan ko. Hindi nila ako matanggap kasi may pasok doon sa shop kasi medyo may beef din sila doon ng mga barbero sa shop na yun. Kaya, hindi maganda dito, toxic dito, sinasabihan naman nila ako. Okay, kumbaga, inaano ka na nila, in-heads up ka na nila. Kasi kahit na gusto nila akong tulungan that time, kung yung mga kasama ko hindi naman maganda, talagang hindi ka mag-e-enjoy. So sabi nila, dito try mo sa ganito. Mag-apply, ni-recommend niya ako dun sa kabilang shop, pero nung tinitingnan ko is parang sabi ko, hindi rin ako hindi, siguro naman may mas maayos pa dito. Hindi ko nagustuhan yung shop. Hindi ako mapili kasi nga gusto kong matuto that time, pero mararamdaman mo yun meron kang gut feeling kung mag-i-improve ka ba o yung magiging katulad ka lang din nila parang gano'n. Mismo. So after nun, naghanap pa rin ako ng mga barbershop na iba sa kabilang kanto naman ako doon sa Diego Silang. So napunta ako sa Diego Silang, may kilala rin ako doon na isa, uma-apply ako nung una. Kasi bagong tayo rin tong local shop na to. Yung kakilala kong yun naman, sabi ko, kuya, baka pwedeng mag-apply, sabi niya. Since bago pa yung shop, nagpapalakas din siya sa amo niya. Kasi bago lang din siya doon. Sabi niya, hindi pa daw pwede kasi bago pa, puno pa, ganyan.
Ngayon, nilipat niya ako dun sa kabilang shop. Yun naman, medyo nagustuhan ko kasi ang daming upuan. Oo. Ang daming upuan dun sa shop na to. Sa Fantastic Cat. Okay. Oo. Fantastic. Diego Silang. Daming upuan, daming barbero, daming tao. Talagang malakas talaga yung shop. So, naabutan mo sila, doon, Kuya Richard at saka sila Kuya Mac? Or wala na sila? Hindi, wala na. Okay. Wala na sila doon. So, after nun, doon na ako napunta, naipasok na ako doon. Tapos, okay naman. Nagtagal ako doon ng 1 year. Solid, man. 1 year. Solid. Ang tagal mo Solid talaga yung mga may alam dyan. Alam nyo na kung gaano katindi doon sa shop na yun. Mismo. So, 1 year ako nagtagal doon Antibay mo, tol. Antibay mo. During that 1 year, nung talagang feeling ko din okay na kaya na. Na medyo na-absorb ko naman na yung mga iba't ibang techniques doon. Naintindihan ko na, nai-apply ko na. Gusto ko na ring lumipat na naman ng shop para mas mag-improve pa. So, habang employed pa rin ako doon, during day off ko, nag-guest barber ako sa mga iba't ibang shop na parang pinoprospect ko bang gusto kong applyan din. Parang gano'n. Para nakikita mo kung okay ba yung kamusta yung pasok ng customer ko, ng tao. Tsaka maganda kasi nun, may customer ka na rin na nabuild doon sa 1 year mo na. Tsaka natatandaan ko, pumasok din ako sa shop mo, Boss D. Tinanggap mo ako, nagmakawa. Boss D, baka naman. Buti tinanggap ako ni Boss D doon. Talagang grabe. Guess yun. Grabe. Napaka-lupit na opportunity. Kasi si Braille nun, sasabihin ko na, bago pa mag-pandemic yun, nakikita ko na si Braille. Ang barbero mo sa underground. Si Jello, nakikita ko na siya nun. So sabi ni Jello sa akin, hindi ko pa maalala na ikaw pala yun. Sabi niya, may gusto ng na mag-aral na maggupit na kliyente ko. Dan, sabi niya. Kasi mini-message ko siya noon, anong clipper mo, kuya? Gumagawa ako. Yun, ikaw na pala yun. Okay. So yun, ang barbero niya sa underground nun, si Jello na. Kasi fully book lagi, hindi ako makasingit. Hindi ka din. Wala hindi. Kaya yun. Pero matunog talaga, name nito. So, sabi, nung nag-message ako sa page, fully book lagi si Boss D, Hirap makasingit. Wala. Hindi, marami lang tayong nabubuladas. Ayun. Okay, so, pagkatapos sa Fantastic, ano na yung naging flow? Underground ka na ba agad nun? Or pagkatapos ng mga guest mo? Mga guesting. Maraming mga barbershop yun na napasukan ko 1 day each usually yun. After nun, nung talagang ayoko pang bitawan nung una sa Fantastic kasi marami na akong clients, medyo kumikita na doon. Kaso, meron pinapakiramdaman ko lang din kung right time na bang bumilong umexit. Ganyan. Hanggang dumating nga yung time na yun. Message ko na si boss, kasi nag-guest na rin ako sa underground noon. Nag-guest na ako regularly actually noon. Kasi after ko mag-guest sa iba't ibang shop. Nababalita ako parang pag day off mo sa Fantastic. Yun yung time na mag-guest barber. Sobrang sipag nito. Doon ako mag-guest sa underground. So, guesting ako sa iba't ibang shop. Tas nung nasubukan ko sa underground, napaka ganda kasing experience noon. Message, kinausap ko si Boss Renz kung pwedeng ganito muna yung schedule. Ganito muna pasok ko. So, naging regular akong nag-guesting doon sa underground. Celebrity ka pala eh. Hindi. Then after na, minessage ko na si Boss. Sabi, Boss Renz. Boss Renz, gusto ko ng ganito, ganyan. Lumipat yun sa shop nyo. Sabi niya sa akin, ang tatandaan ko yung reply niya, hinihintay lang kita bro sabi niya ganon. Ayun, dire-diretso na yan, pasok na. So, pumasok ka na sa underground noon, no? So, tol, ito, syempre, yun yung brief history bago tayo pumasok ng underground scene muna. So, ano yung, tol, ito kasi, dami rin nagtatanong na mga tropa. Hindi lang naman, kumbaga tinatanong sa akin, hindi naman nagko-comment or nagtatanong lang sa messenger. Tol, ano yung pinaka naging gas mo para maglalo kang mag-boost dun sa gusto mong gawin? In terms ng paggugupit. Oo, sa terms ng paggugupit. Ito, sa mga viewers ni Boss D dyan, opinion ko lang to. Ito yung pananaw ko
Kung may reklamo man kayo, i-follow nyo na lang ako sa Instagram, Brylcats. So, ito. At nag-share lang ako kasi hindi nga talaga ako nagkikwento sa mga hindi ko kakilala. Hindi ako tumutulong sa hindi humingi ng tulong. So, mismo. Para kay Boss D, ito, opinion ko lang. Lakas natin. Ito. Ang actually, cut! Kuan lang yan. Mararamdaman mo naman kung gaano mo ka gusto eh. Nasa sayo rin lang yan kung nagkamali ka, kung panghihinaan ka ng loob. Kumbaga, dapat kilalanin mo rin yung sarili mo bago mo simulan ng isang bagay. Tsaka kung bakit mo ba yung ginagawa, kung ano bang rason mo, ba't ka nagugupit. 'Di ba? Kasi kung nagugupit ka lang kasi uso, pwede rin. Kasi pwede namang nagustuhan mo during ng pag-aaral mo is hindi mo napapansin, mahal mo na pala maggupit. Passion mo na. Tama. At saka, sabi nga nila, ang passion ay anger at saka love combined, sabi nila. Lupit na na. So, ayos. Mahal mo yung ginagawa mo, at the same time, yung anger mo is yung gigil mo para matuto pa, mag-improve pa. Yun ang passion. So, hindi lang dapat kasi uso kaya mo ginagawa, kasi ginagawa ng tropa mo, kaya gusto mo ring subukan. Okay, yun ang mga rason ng problema. Pero, ang main point lang doon is hanggang saan mo gusto dalhin yung paggugupit. Hanggang dapat, saan mo kayang ibigay, hanggang saan yung kaya mong ibigay para dun sa gusto mong gawin. May view ka rin sana na hanggang saan ba ako magugupit, hanggang anong level ba ako magugupit. Ganun. Nakikita mo rin sana yung sarili mo in the long run. Pero enjoy nyo lang yung paggugupit. So ayun, yun yung words ni Bry, yung sentence niya na binigay niya para sa inyo. So ngayon, mga trupa, pupunta na tayo sa exciting part. Ito na. Yung pagpasok mo ngayon sa underground. Kasi ako mismo, thankful din talaga ako na nakapasok ko sa underground. Alam ko yung experience. Ngayon, naririnig nyo naman ako palagi pag nagla-live, palagi kong sinashoutout. Ngayon, tatanungin natin si Bryle kung gaano kasarap maging underground. So, paano yun, tol? Paano ka nag-umpisa doon? Paano yung first day mo? Paano yung aura mo? Paano yung dating mo nun? Yung mga ganun ba na feeling? Sa first day ko sa underground, grabe, nakayuko lang ako nun. Hindi kasi ng mga kasama ko doon. Sino? Grabe. Saan ka ba nun? Wala pa kasa nun, di ba? Wala pa kasa nun? Wala pang Casa Vallejo nun. Meron pa yung sa Jungle Town, pero pangalawa na. Okay, yung pangalawa na. Okay. Yung sa may kalsada na mismo yung parking. So, grabe yun kasi, eto, isa pa, kaya rin ako na-push talaga maggupit at very young age, siyempre, siyempre, hindi pa ako nag-graduate, kakagraduate ko lang ng senior high school. Nakita ko itong isang barbero na to, siyempre, ang batang-bata tignan eh. Si Boss Yoying. Yeah. Si Royet. Si Kuya Royet. Yoying. Pero siya talaga kasi nung pandemic nun, di ba yung naka-PPE kayo? PPE. Nagugupit siya sa, sa may... St. Vincent. Hindi. Dito sa Kuwisan. Sa Kuwisan. Doon siya nagugupit. Tapos sabi ko, may bagong barbero sa underground. Sabi ko yan. Tapos medyo bata pa. Sabi ko gano'n, mga malapit-lapit sa edad ko. So ibig sabihin, kaya ko din. Talagang na-push din ako noon. Mismo. Pero napakagaling niya talaga. Napakagaling magupit ni Kuya Ying. Mismo. Yes. Shoutout to Royet. Tsaka shoutout din sa head barber natin dyan na si Kuya Erwin. Tsaka si Master RC. Yan, si Master Sila talaga yung gumawa sa akin dyan sa underground. Napaka galing at mababait na barbero talagang. Hindi ko na masyadong nakasama sila Ying nun kasi sila sa sa Kuwisan, kami dito sa sa Jungle Town nun. Pero inopen na nun, ang magkakasama nun si Ian, si RC at saka si Royet. Tatlo silang barbero dun sa Kuwisan. So yun. So bakit nakayuko ka, tol, nung unang pasok mo? Hindi kasi grabe, ang lakas ng dating nila. Talagang po, gagano ka lang. Pero yun nga, talagang siyempre bagong environment na yun para sa akin, akong nakikisama, ako ang nasa bagong lugar. Talagang
Siyempre papakiramdaman mo Mismo. rin, bigay mo rin yung best mo, sumabay ka sa kanila, ganyan. Okay naman, talagang mabait sila. Talagang kinakausap nila ako kahit na alam mo yun. Kahit na ganito ko. Mga master. Mga master. Ayan, love na love ko sila, love na love ko sila. So ano tol, ito naman tatanungin ko sa'yo bilang ikaw. Ano yung pinaka hindi mo malilimutan na nangyari sa loob ng journey mo sa paggugupit? Hindi ko malimutan. Yung experience ko sa underground talaga. Totoo lang. Napakalaking yun sa akin. Milestone sa akin yung buong pagiging barbero ko sa shop ni Boss Ren. Kasi doon Boss Ren. Kasi doon ko naramdaman yung gaan ng trabaho. Mismo. Gaan ng trabaho. Tsaka para ka lang naglalaro. Mismo, tol. Para ka lang naglalaro doon mismo. Sa mga ka-work mo, sa mga customer mo. Hindi naman sa pinaglalaruan yung customer. Para ka lang nag-e-enjoy sa ginagawa mo. Ikaw ba naman, inom ka ng inom araw-araw? Hindi, pero tol, totoo naman kasi, once na, kasi ako tol may mga pinasukan din akong barbershop. Pero nung pumasok talaga ako sa underground, solid man. Kasi tol, si Ma'am Jamie at saka si Boss Renz nun, hindi naman talaga nila ako kilala. Pero, alam mo yung parang kay Kuya Remo, ganun sila naniwala sa akin na hindi pa naman ganun kaayos yung gupit ko nun eh. Pero sabi nila, sige. Nagtiwala sila. Nagtiwala. So, syempre, yung tiwala na yun yung parang pinagkatiwala sa akin isang upuan. So, ano kailangan kong gawin, di ba? Tsaka iba kasi pagka nasa workplace ka, na hindi siya yung mabigat, kumbaga parang may tamang term dun eh. Ang gaan lang, para naglalaro ka lang, pero at the same time, kumikita ka ng pera, natututo ka. Ganon ang naranasan ko. Ganon din yung naranasan ni Brel sa underground. Magandang kumpanya ang underground group. Mismo. Dahil talagang matututo kang magtiwala rin sa mga kasama mo, lalo na sa boss mo talagang matututo ka sa boss mo. Grabe. Kay Boss Renz talaga. Dami kong natutunan kay Boss Renz, lalo na sa pasensya. Mismo. Totoo lang, boss. Solid yan si Boss Renz. Talagang yun. Solid yan. Yun ang hindi ko malilimutang experience ko sa barber journey ko. Yun. Sa underground. Oo. Napaka-solid. Kaya, solid yung ginawa sa akin. Ginawa kay Brel ni underground. Kaya, bakit kami ganito sa every time nangyari, nagla-live or palaging dala-dala namin yung pangalan kasi roots run deep palagi. Yun yung pinakamasarap doon na si Boss Renz, umalis ako noon, nagpaalam ako noon. Malungkot sila pero masaya siya kasi isa ako sa produkto ng underground na kasi ang pangako ko sa kanya noon, boss, aalis ako dito sa shop mo, it's either mag-iibang bansa ako or magtatayo ako ng barbershop. Pero hindi mo ako makikita sa ibang barbershop. Na, awa ng Diyos, natupad ko naman, di ba? Oo. Kaya ang sarap kasi may Boss Renz, Kuya Renz, Manong Renz. Di ba? So, talagang inalagaan niya tayo ng mabuti ni boss. Talagang. Tsaka hindi kanya tinuring na hindi kanya tinuring na trabahador. Tinuring kanya na kapatid, 'di ba? Tinuring kanya na kung ano yung turing niya sa mga tropa niya. Ganun siya. Kaya siya, pag sinabi mong Boss Renz, alam na agad 'yun, 'di ba? Kaya shoutout Underground Grooming Studio. Shoutout sa inyong lahat dyan, man. Ayan. Naging pamilya. Pamilya, tol, talaga ang underground. Walang DTV kung walang underground. Yeah. Yun ang masasabi ko dito sa sa podcast na to. Ngayon, balik tayo doon, Bryle. So, natapos na yung journey mo ngayon, tol, sa sobrang, yung pinaka-climax talaga ng journey mo is nasa underground, no? So, ngayon, tol, balikan ko lang yung question ko kay Bryle, Ito. So, natapos na tayo dun sa mga barbershop niya. So, ang mangyayari naman na dito is, ilang taong ka nang naggugupit hanggang ngayon? Total of almost 4 years. 4 years na. 4 years. Okay, so officially na talagang masasabi kong nagsimula na akong
aralin yung paggugupit. Sinimulan kong aralin yung paggugupit is January 2020. Oo. Maalala mo yung date? Hindi, nasa post ko lang sa Instagram. Hindi Okay. ko, pero January yun. January. Okay. So, 4 years na. Oo. So, 4 years na nga. Tama, 4 years. Ayos. Ako, tol, hindi ko makakalimutan. Yung talagang, nag all out na ako sa barbering. July 8, 2018. July 8 din nag-open sa underground. Doon ko sinabi sa sarili ko na Tadhana ba? Tadhana. Tadhana na. Ito na yun. Ito na. All out na ako dito. Yun. So, okay. So, ito na. So, tapos na tayo dun sa Philippine loop. Dun sa Philippine journey ni Braille. So, ngayon, tatanungin na natin siya dito sa isang question dito na, ano naging pathway mo para makapunta dito sa NZ? Itong babanggitin ko, hindi to para sa lahat. Talagang mapalad lang ako, nakachamba lang ako, maswerte lang Hindi ako. Hindi chamba yun, tol, para tayo yun. Hindi. Tawag na ito. Yan, talagang hindi to para sa lahat. Ito yung experience ko lang. Pero ang nangyari sa akin dito, visitor akong pumunta at mapalad akong nagkaroon ako ng working visa. Ayun, working visa tayo ngayon. Simpleng mamamayan lang. Simpleng mamamayan. Buti na lang, tol, napunta dito si Braille. Kasi kung hindi, baka nasa Pilipinas na ako. Yan. So, yan. Nagsama din kami ni Boss D ngayon. So, nauna ako June 28 ako dumating ng New Zealand. Sa Auckland ako noon, sa Auckland. Tapos anong buwan City boy to, si Boss D. City boy. Alila, malala. So, pagkatapos nun, So, yun yung storya. Nandito na si Braille. Si Braille din ang tumulong sa akin paano ako napunta ngayon dito sa Wellington, Upper Hutt, mga tropa. Kumbaga, napansin nyo, nagko-connect yung puzzle na nagpa-puzzle na bakit kaya si Braille nandito. Kumbaga, ito na yung connection. Pag na-build mo yung connection, 'di ba? Oo, tama. Mag-aabutan kayo ng kamay. So, tol, ano naman yung masasabi mo dito sa New Zealand kung i-compare mo sa Pilipinas, sa mga shop, sa barber scene? Sa experience mo. Sa experience ko, napakalaki ng diferensya nila. Diyan sa Pilipinas, napakaswerte ng mga nagsisimulang barbero ngayon. Kasi nagkakaroon na mas lalo ng lumalaki ang barbering community. Mismo. Nagsimula lalo na nung pandemic talagang naging mas mahigpit pa yung barbering community. Pumutok lalo. So, napakaswerte ng mga nagsisimula ngayon kasi approachable na ng mga ibang barbero. Mismo. Nandyan na lahat. Content na lahat ng nasa Facebook na lahat. Papanoodin mo na lang lahat Oo. Napakamadaling mag-reach out. Mismo. Dito sa New Zealand, talagang wala. Trabaho lang dito. Mismo. Meron ibang mga shop, pero na pantay ang passion sa trabaho. Mas mataas ang passion kaysa sa trabaho. Pero iilan lang sila. Iilan lang sila. At saka yung community nila dito, hindi sila magkakakonekta talaga. Kumbaga may gap. May sarili silang empire sa sarili nilang shop, sila lang. Ganyan. Wala ding masyadong barbering event dito. Ganyan. Kasi mostly din naman ng mga owners ng mga barbershop dito is mga foreigners. So, binili nila yung barbershop para maging negosyo. Mismo. Yan. So, yun, dito, hindi katulad sa atin sa Pilipinas, kunyari, ako, pupunta ako ng underground, tropa tayong lahat, pupunta tayo ng shop, tropa tayong lahat. Dito kasi mga tropa talagang mararamdaman mo pagpasok mo pala ng shop, mararamdaman mo na parang, oops, teka lang, hindi ata, 'di ba? May gap yung barbering, hindi katulad nung pumasok ng barbering sa Pilipinas na lahat tropa, dito talaga, may gap talaga. Tsaka negosyo lang talaga. Negosyo talaga. Kumbaga, trabaho lang. Work talaga. Kasi yun naman talaga yung yung main point. Hindi yung pinag-usapan namin ni Braille kasi sabi niya sa akin. Sabi ko, tol, kasi ako tol sa totoo lang, yung experience ni Braille sa mga shop na pinasukan niya, ngayon ko natututunan dun sa barbershop namin ngayon dito sa Upper Hutt na ang solid na
Nung nandun ako sa Pilipinas, hindi ko man na-try yung mga yun. Kasi nga, di ba, nag-ano tayo sa precision, di ba, ganun. Tama. Kasi yung nagpakita sa akin na parehas yung kakalabasan pero to mas mabilis. Parang ganun. Kaya pagka nasa nasa ibang bansa ka, iba rin talaga kumbaga para mag-umpisa ka ulit talaga sa umpisa. At yun nga, hindi na mas masela ng mga customer mas masela ng mga customer sa Pilipinas, majority kumpara sa mga customer dito na foreigner. Dito sa New Zealand, hindi lahat ng foreign countries. Dito sa New Zealand. Based on experience namin dito sa New Zealand dahil yung mga customer dito, ang importante sa kanila, maayos yung gupit, tsaka makuha yung gusto nila. Yun naman talaga eh. Kahit na hindi man kaya sa tingin nating mga barbero, hindi ganoon kadetalyado, pero ang importante na ibibigay natin yung gusto nila. Kasi yun lang naman din yun eh. Kumbaga, fast and hard sa kanila. Nagbayad sila. Yung gusto nila. Oo, hindi yung katulad sa atin na may consultation, ganyan-ganyan, di ba? Kung sinabi na number 2, sides and back, tapos box yung patilya at saka likod, tapos na stream sa taas, tapos yun. Kaya nagulat ako nung kausap ko si Brent, sabi ko, nakakailang ulo ka dyan. Nakaka-30 ako dito, kuya. Ha? Di ba? Mga ganon. 30, tang ina. Pero, pag nandito ka na kasi, makukuha mo din talaga. Kasi nga, mabilisan talaga yung galaw dito. Papasabay ka talaga sa mga mismo. Sa mga kasama. Lalo na yung kasama namin. Na isa, talaga yun. Yan talaga, umahataw yun talaga. Mahataw yun. Yeah. So yun, mga kapatid. So yun. So, bago matapos yung podcast natin, hihingi tayo ng isang advice or payo kay Braille Cat sa mga incoming barbers na gusto ring pumasok sa barbering world. Okay. Ayan, Braille, Braille, tatanungin kita, ano yung ang mapapayo mo sa mga incoming barbers na gusto ring maging barbero in the future? Yan. So, ulitin ko, itong sagot ko kay Boss D ay sarili ko lang na opinion. Hindi ako veterano na OFW. Hindi na ako ganoon katagal sa industriya. Hindi ako veteranong barbero. Opinion ko to at sarili ko lang na experience. Okay. May papayo ko sa mga nagsisimula pa lang na barbero is ituloy nyo lang. Tuloy nyo lang yung ginagawa nyo, yung pag-aaral nyo. Yan. Tsaka wag nyo masyadong kinukumpara yung sarili nyo sa ibang mga barbero. Lalo na kung nauna sa inyo. Yan. Magandang matuto kayo sa kanila. Wag silang gawing kakumpetensya kaagad. Tama. Yan. Okay nga din naman yung sabi ni Sir Gam na magkaroon kayo ng healthy na competition. Mismo. Pero wag naman to the point na yung mas matagal sa'yo kinakan mo na. Hahabulin mo na kinakumpara mo na sa sarili mo. Matuto lang kayo ng matuto sa every barber yan. Kahit na saan siya galing, kahit na sa local, na sabihin natin, galing sa local o high-end na barbershop. Kahit sinong barbero may matututunan kayo dyan. Be diverse lang. Mismo. Na barber. Matuto kayo sa iba't ibang klase ng shop, iba't ibang klaseng technique, iba't ibang klase ng customer, aralin nyo. Yun lang. Tsaka, tuloy-tuloy naman yan na may experience nyo. Kumbaga, every step of learning is a step to success. Mismo. Yan. It's a daily process. Oo. Daily process. Yun, wag lang kayong maging sarado ang utak. Mismo. Maging open-minded, wag kayong mag-stick to one sa nalalaman nyo. Tama. So, yun, bago natin i-wrap up itong podcast na to, na Padsasakyan episode 1 with Braille Cats, yun palagi yung tatandaan na maging open-minded kayo sa knowledge na pwede nyong matutunan. Maging i-try nyo, kung hindi magiging applicable sa inyo is okay, eliminate mo siya. Pero pag magiging applicable sa'yo, idagdag mo siya sa skills mo. Kasi pagdating ng araw, yung mga bala na yan is magagamit mo yan pagdating ng panahon pagka napunta ka na dito. At saka dito sa barbering scene totoo naman na magandang natututo tayo sa ibang pagkakamali ng mga ibang barbero. Pwede. Totoo yan. Napaka malaking bagay niyan. Pero kailangan din talaga nating magkamali para matuto tayo. Yung pagkakamali sa mga techniques ba, hindi sa ugali ng mga ibang barbero Doon matututo ka talaga sa ibang attitude, ugali, paano magsalita yung ibang mga barbero. Doon ka matututo.
Pero pag yung mga kuan na talaga, experience-based na, practical-based naman ng mga skills, kailangan mo talagang magkamali para matuto ka. Huwag kayong matatakot na gumupit. Sudsudin nyo lang ng sudsudin. I-try nyo kung ano yung nyo nang i-try. nasa utak nyo. Huwag kayong matatakot. Normal yan na natatakot kayo. Pero, yun, kailangan nyo talagang gawin eh. Kasi kung hindi nyo ginawa yan, tatakbuhan nyo lagi yan. Hindi naman pwedeng namimili lang kayo ng customer. Diba? Mismo. Yan. So, habang nagsisimula kayo, ito yung the best chance para magkamali kayo. Kasi, mga customer din, yung iba naman, naiintindihan nila dahil nagsisimula kayo, talagang magkakamali kayo. Mismo. At yun din yung pangit pag nagmadali kayo, gusto nyo agad sumalang sa big stage, sa may reputasyong shop. Siyempre, kailangan nyong harapin yung consequence na may ina-expect din yung client. So, habang nagsisimula kayo, start low din. Okay? Pero, yung vision nyo mataas. Mismo. Ganon. Balansehin nyo lang lagi. Maging practical tayong barbero. Yan, maging open-minded. Saka aral lang ng aral. Kahit ngayon hindi ko rin masasabing magaling na ako. Marunong lang ako maggupit. Marunong ako humahawak ng kliyente. Pero napakaraming mas magaling sa aking barbero. Sobrang dami nila. Sobrang dami nyo. Baka nga yung ibang nakikinig dito na nagsisimula talentado na talaga. Mas magaling na sa akin kahit na mas nauna pa ako sa kanilang maggupit. So, yun lang. Dapat open-minded tayo lagi. Ganyan. Yun. So, yun yung pahay ni Braille Scott. And ito rin yung tatandaan nyo. Dito ko na rin siya na-realize nung nandito na ako sa New Zealand. Na, wag mong isipin na magaling ka na. Kasi, once na inisip mo na magaling ka na, doon na mag-i-start yung isip mo na hindi ka na mag-i-improve. Kasi, feeling mo, magaling ka na. Doon na rin yung learning. Mag-i-stop yung learning. Kasi, ang barbering is a non-stop process. So, everyday ka natututo dyan. Client, iba ng head shape, iba ng hair texture. Hindi lahat ng client parehas ng gupit, parehas ng gustong gawin, di ba? So, kumbaga doon pa lang, i-open mo yung isip mo na, pwede pala to. So, itong kliyente na alas 9 mo, parehas may pagkakahawig sila ng ulo ng kliyente mo ng alauna. So, alam mo na kung anong gagawin mo, di ba? Kumbaga, makakapag-adjust ka na. So, wag niyo isasara yung sarili niyo or yung utak niyo na hindi, ito lang kasi yung tinuro sa akin nung sa look and learn. 'Di ba? Ito kasi yung tinuro sa akin ni Braille, ito kasi yung tinuro sa akin ni Dan, ito kasi yung tinuro sa akin ng kuya ko. Hindi men. Basihan mo 'yun. Kumbaga, pwede mo rin siyang i-flip. Pwede mo pang i-improve, 'di ba? Oo, totoo. Kasi yung mga nagtuturo sa atin na shoutout sa mga nagtuturo sa amin, mga Kuya Joe, Kuya Denso, sa mga barberong talagang veterano na. Malaking tulong yan. Mismo. Pero sa totoo lang, opinion lang din nila yung mga tinuturo nila. Sariling experience din nila, sariling pananaw nila, which is dapat pang pulutan natin ng aral din. Hindi siya para akuin na ito na ako, ito na yung technique, ito yung ginagawa ni Kuya Joe, dapat ito rin yung ginagawa ko. Tama. Ito yung ginagawa ni Kuya Dan, ito dapat yung ginagawa ko. Kasi hindi nga naman lahat ng kliyente pare-parehas ng ulo, ng buhok, at saka hindi sila pare-parehas din ng pag-iintindi sa kalidad ng gupit na kaya mong ibigay. Okay? Mismo. Yun yung palagi nyo yung tatandaan sa mga incoming barbers na gusto. At saka kuhan mo rin yan, edge mo yan, kung diverse barber ka, kaya mong laruin yung kliyente, kaya mong laruin yung oras mo. Kasi, for example, hindi ko man sasabing lahat, marami kang alam na techniques. Sabihin natin ganun. Marami kang alam na techniques, ngayon may papasok na kliyente. Hindi siya ganoon kaselan. At saka ang gusto niya lang mabigyan siya ng malinis na gupit, maayos na gupit. Kunyari sabihin natin farmer siya, gusto niya lang presko. So, ngayon pwede mo siyang gamitan ng shortcut na technique. Titirahin mo lang siya ng mabilisan. Gugupitan mo lang siya ng mabilisan. Shortcutin mo yung mga technique, hindi mo na siya magandang mag-introduce ng mga terms, ng mga trends sa mga customers. Pero hindi din sa lahat. For example, yun nga, farmer yung kliyente mo. Tapos matanda na siya. Sabi na natin, matanda na siya. Gusto niya nga lang presko siya. Presko lang. Ngayon, ang gagawin mo, gugupitan mo lang siya ng mabilis. Sabihin mo na ito kasi
tong bagay sa'yo para may clip, dapat para presko ka. Ganun lang kasimple, hindi na yung sabihin mo na, ito, gagawin natin ganitong style sa taas para pag ginanito mo, parang yung consultation mo, direct to the point na hindi mo na siya isi-sweet to. Kasi alam mong sabihin yung maiintindihan lang ng customer, alam mong kasi nga syempre barbero tayo, kwentong barbero to. Ikaw ang mag-a-adjust, ikaw ang mangbobola sa customer. So, mismo. Mararamdaman mo kung mabobola mo ba yung customer o hindi, may silbi ba yung pambobola mo o wala. Yan, pag diverse barber ka, yun ang edge mo kasi mas mapapabilis mo yung gawa mo, mas makakapagpahinga ka kung mabilis mo matatapos. Ganyan. Mismo. Mas makakatip ka kung maganda yung pagka-explain mo. Mismo. Pero kung hindi naiintindihan nung kliyente mo, kung hindi maselan yung kliyente mo, explain ka ng explain, hindi niya rin lang ma-appreciate. Ano ba sinasabi mo? Oh, di ba? Oo, tol. Kaya, yun yung, kumbaga, yun yung magiging mangyayari sa'yo pagka nasa ibang shop ka na. Kasi nga, ang kinalakihan namin ni Braille, nung nag-umpisa kami is ganun, di ba? Sa seminars, ganun. Pero pag nasa ibang bansa ka na, pag sinabing, short, back, and sides, number 2, tapos na yun. Okay. Pag pinatrim yung taas, tapos na yon. Kumbaga, direct to the point. Kasi ang binabayaran nila dito, masyado din kasi silang busy dito, yung oras. Minsan nga, may gusto magpagupit, 5 minutes, gusto, tapos na, di ba? Pero kaya yun, tol, di ba? Kaya yun. Sasabihin lang sa'yo na matatapos mo ba to ng ganitong oras kasi may meeting ako ng 10. 10 a.m. Tapos yung oras 9:55 na. Mga ganun. 5 minutes, di ba? 5 minutes. Pero sa Pilipinas, wala, hindi pwede yun. Ay, sir, di kita kang gupitan ng ganyan, di ba? O kung close-minded ka, syempre hindi ka na barbero na nag-stick ka lang sa alam mo na technique, tas pipilit mong i-explain dun sa customer, baka hindi na siya magpagupit sa'yo. Mismo, tama. So, ayun mga kapatid. So, yun yung podcast na episode na to. And sana, marami kayong natutunan. And kung may mga gusto kayo, question kayo, i-comment nyo lang dyan sa comment section. Tapos, pag-uusapan namin ni Braille kung makakagawa pa kami ulit ng susunod na episode tungkol sa mga gusto nyo tanong or baka hindi na siya reels na namin siya gagawin ni Braille. Kasi ito, trinay na namin ni Braille kung paano. Ito rin, wag nyo ikukumpara yung sarili nyo sa iba. Ikumpara nyo yung sarili nyo sa kahapon na ikaw. Dapat mas magaling ka sa kahapon na ikaw. Kasi dun ka mas lalong mag-i-improve. Sa kagaya ng sabi ni Braille, wag mong iisipin na mas magaling ka na sa ganito, mas magaling ka na. Kasi dun na mapuputol yun. Diba? So palagi yung tatandaan na ang paggugupit is a non-stop process. Yun yung palagi yung tatandaan. So, may question kayo, may comment kayo, comment below nyo lang mga kapatid. And bago namin i-wrap up to, salamat sa Thank you, Boss D. Sa oras ni Braille Cats na nakuha natin siya na unang episode, na official episode ng Pad sa Sakyan. So, ayan, maraming salamat kay Braille, man. Solid tong tropa na to, Bagtown Barbers, yan. So, ayan, bago namin i-wrap up is maraming salamat sa mga lahat ng tropa, Boss Renz, Underground Grooming Studio, sa lahat ng nabanggit naming pangalan. Yan. Mahal na mahal namin kayo. And shout out to 2.74, Local Dream, local lang tayo palagi. Kita-kits tayo. Maraming salamat and abangan nyo yung mga susunod nating episode sa Pad sa Sakyan. If-feature natin, pwede rin kayo mag-comment kung sino yung gusto nyong next natin na guest. And don't like, subscribe. Pwede ako magsabi kung sinong one ng next mong guest. Guest? Okay. Pwede nyo bisitahin, i-upload ko rin to sa YouTube channel ko, danthebarberspace.tv. Follow nyo rin ako sa Instagram, danthebarber1968, danthebarber. Tapos sa Facebook, siyempre sa Facebook to, ma-upload din to, Dan the Barber or Dan Aquino. So ayan, Braille, baka may gusto ka pang sabihin, pasalamatan, yan. Thank you ulit sa mga umabot dito sa dulo ng video ni Boss D, sa mga nakinig sa akin. Niwala man kayo o hindi, experience ko yun. Mismo. Okay. So, yan, pangpulutan nyo rin sana ng aral. Yan, follow nyo ako sa Instagram. Kung ayaw nyo at sa gusto nyo yung sinabi ko, i-follow nyo na lang din ako. Pwede nyo ako i-message doon, magre-reply ako, napakabait kong mabait tong tropa na to. Kita-kits tayo.
Kita sa mga trupa, and this is a wrap. That's Sakyan episode 1 with Brian Kurtz. Maraming salamat sa lahat ng trupa. Dasal, sipag, diskarte. Walang imposible. And it's your boy, DTB. Brian Kurtz lang mga trupa. Peace! Thank you. Pang.